Dapat, dapat front, hindi. Dapat, kausapin mo siya in person. Dapat, Dad! Karamihan sa atin, nahihiya makipag-usap kay crush. In fact, pag nakikita natin sila, natutorpe tayo o nahihiya tayo kausapin sila. Pero, pagdating sa Viber or sa Messenger, agad-agad kaya natin sila i-message dahil hindi tayo nahihiya. At kaya naman, gumawa ako ng tips kung paano mo makakausap si crush. Let's watch this. Hey guys, this is Matthew and you're watching Matt Talks. Anyhow, the reason why I'm here is because I want to share you some tips na alam ko na makakatulong sa'yo kung paano mafo-fall si crush. Paano? Via text or via messenger. Alright, so let's start with number 1. Play cool. Ang ibig sabihin, dapat pag nag-uusap kayo ni crush pagdating sa messenger sa Viber, dapat hindi para masyado ka seryoso. Dapat relax ka lang. Dapat pag nag-uusap kayo, isipin mo na ang kausap mo kaibigan mo. Huwag mo ipaparamdam o ipapahalata sa kanya na gustong gusto mo siya. Bakit? Dahil pag ganun ang ginawa mo, mararamdaman niya yun, mapapansin niya yun, at may chance na hindi ka na niya pansinin ulit. Really, nigga? Pangalawa, what you receive is what you give. Ang ibig sabihin, dapat kung paano mag-message si crush sa'yo, dapat ganun ka lang din mag-message sa kanya. Kung sa una, pag nag-message siya sa'yo ay medyo funny ng konti, dapat ganun ka din. Konting pagiging funny lang ang dapat gawin mo. Huwag ka dapat susobra kung ano man na binibigyan niya sa'yo. Dahil mapapansin niya na parang gustong-gusto mo siya. Tandaan, dapat ang goal is dapat maging kaibigan mo muna si crush bago maging kayo. Pangatlo, patiently texting. Ang ibig sabihin, dapat pag nag-uusap kayo ni crush sa messenger, sa Viber, or kahit nagte-text kayo, dapat ang gagawin mo is huwag ka agad-agad magre-reply. Pag si crush nag-text sa'yo, dapat mag-reply ka after 5 or 10 minutes. Hindi yung porket nag-reply siya, magre-reply ka kaagad. Pero pag ikaw naman ang nag-text kay crush, magre-reply siya sa'yo after 10 or 15 minutes. So dapat ganun. Huwag mo masyadong papahalata kay crush na atat kang kausapin siya. Tandaan, lahat ng bagay na minamadali, ang resulta ay madalian din, hindi pang matagalan. Dapat kausapin mo siya in person. Dad! Pang-apat, huwag laging maunang mag-text. Hindi dapat araw-araw, hindi dapat kada segundo, dapat ikaw una ang laging nagte-text kay crush. Hayaan mo naman siya ang mauna mag-text sa'yo para maramdaman mo o malaman mo kung interesado ba siya. Tandaan mo, dapat pagdating kay crush, hindi lang dapat ikaw ang interesado na makilala siya, dapat maging interesado din siya na makilala ka. Paano mo magagawa yun? Magagawa mo yun pag hindi ka lagi ang nauuna mag-text. Bakit? It is one of the signs to know if your crush really likes you or even if your crush is interested in knowing you. Panglima, know her well. Alamin mo kung anong gusto niya. Alamin mo kung ano yung ayaw niya. Alamin mo kung ano yung paborito niyang pagkain. Alamin mo ano yung mga paborito niyang gawin. Halimbawa, kung si crush ay mahilig mag-aral o si crush ay laging nasa library, dapat alam mo yun. Para makilala ka niya o dapat para mapansin ka niya, dapat nandun ka rin kung nasan siya. Kakaibiganin mo siya, kikilalanin mo siya. Halimbawa, ayaw niya kumain ng kwek-kwek. So, bakit mo na naman siya bibigyan ng ganung pagkain kung ayaw niya, di ba? So, ibig sabihin, if you really like that person, dapat ang gagawin mo is aalamin mo lahat ng likes and dislikes niya para lalo kanyang mapansin. Pang-anim, alamin mo kung interesado siya sa'yo. Paano mo malalaman? Siyempre, pag nagte-text kayo ni crush, kung ikaw, tanong ka ng tanong sa kanya at ang reply niya lang sa'yo, okay, hindi, haha, ganun lang. Ang ibig sabihin nun, hindi talaga interesado si crush. Pero, pag ang reply ni crush sa'yo is question din. Halimbawa, sabi mo, oh, kamusta ka na? At sabi naman ni crush, okay naman ako, ikaw. Tapos magre-reply ka, nagkakaroon kayo ng conversation. It's one of the sign na gusto ka makilala ni crush because meron kayong conversation. Meaning, yung sagot mo o yung tanong mo, nagkakaroon ng sagot at nagbibigay siya ng tanong sa'yo na sasagutin mo rin. So, meron kayo ng flow of conversation na kung saan unti-unti nyo makikilala ang isa't isa. Pang-pito, don't tell him or her that you love him or her. Huwag mo sasabihin sa crush mo na mahal mo na siya. Na ang crush ay isang infatuation lamang. Hindi porket crush mo isang tao, masasabi mo na mahal mo siya. Malaki ang pagkakaiba ng crush sa love. At pag sinabi mo sa crush mo yon na mahal mo na siya, malaki ang chance na hindi ka na niya magustuhan. Bakit? Dahil tandaan natin, lahat ng bagay na minamadali o lahat ng bagay na sinasabi mong mahal mo agad ay hindi totoo. Walang klase ng pagmamahal na kung saan umpisa pa lang, mahal mo na. Natural, dapat kilalanin mo muna ang tao, malaman mo kung talagang match kayo sa isa't isa, malaman mo na interesado siya sa'yo, bago mo masabi na mahal mo siya.
At tandaan natin, ang salitang pagmamahal ay isang seryosong bagay. Kung interesado ka talaga makilala yung isang tao, hindi dapat dinadaan ang lahat ng bagay sa pagme-message. Dapat kausapin mo siya in person. Dapat makilala mo siya in person. Kilalanin mo din ang mga tao sa paligid niya, kilalanin mo din ang kanyang mga kaibigan, at kilalanin mo din ang mga tao na ayaw niya. Si crush, magkakagusto lang sa'yo kung lalakasan mong loob mo na magpakilala bilang isang kaibigan muna. Mag-ingat nga lang sa best friend zone or sa friend zone. At after nun, dun mo gawin yung mga steps sa gusto mo. Paalala, crush ay isang crush lamang. Ito ay isang infatuation. Mas importante pa rin na pahalagahan na makapagtapos para makatulong sa pamilya. Thank you for watching my video. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell button below and comment kayo sa aking mga video that I promise na magre-reply ako sa bawat tanong nyo. Again, this is Matt Talks. Peace out!